3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong barangay, walang dumaraan, walang kahit anong ingay, maliban sa tunog ng tsinelas ng isang batang tila kararating mula sa ulan. Palaging basa ang suot nito, tumatawid lang, tahimik at walang imik. Pero isang gabi, may tambay na hindi na nakatiis. Nilapitan niya ang bata, tinanong kung saan ito galing. Ang sagot ng bata, simple lang. Uwi lang daw siya. Pero may isang problema, ang bahay na tinutukoy ng bata, matagal nang abandonado. At ang bata, matagal nang patay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ka-Elias, at sa channel na ito, Ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, tayo'y maglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan, kultura, at kwentong bayan na humubog sa ating pagka-Pilipino. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kwento ng isang tambay sa kanto. Isang kwento ng hiwaga, paniniwala, at isang kaluluwang hindi pa rin matahimik. Isang batang laging basa. Isang kwento na nag-ugat sa simpleng tanong, paano kung ang madalas mong makita sa kanto ay hindi na pala tao? Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Laguna, may kilalang tambayan sa may kanto, sa harap ng isang lumang sari-sari store. Dito, gabi-gabi, nagkakatipon ng mga tambay, umiinom, nagyoyosi, kwentuhan hanggang sa abutin ng madaling araw. Isa sa kanila si Mang Erning, 53 anyos, hiwalay sa asawa, at sa madaling salita, walang masyadong direksyon ang buhay. Pero sa kabila ng lahat, mabait si Mang Erning at palaging may baong kwento, mapapolitika man o kababalaghan. Isang gabi ng tag-ulan, mga 2:00 ng madaling araw, sila ay nagkukwentuhan tungkol sa multo raw sa sementeryo. Ngunit habang nagtatawanan pa, biglang napatingin si Mang Erning sa kalsadang malapit sa waiting shed. May batang naglalakad. Maliit, nakapambahay na puting sando at shorts, pero halatang basang-basa ito. Ang mga tsinelas nito ay sumasayad sa basang kalsada, at parang walang naririnig kahit konting ingay mula sa grupo ng tambay. Nilapitan ni Mang Erning si Tomas, isa sa mga mas matagal ng tambay. Tomas, may bata sa tapat ng tindahan ni Aling Lagring. Nakita mo? Oo, sagot ni Tomas, pero wag mo na lang pansinin. Sanay na kami dyan. Nagulat si Mang Erning. Anong ibig mong sabihin, sanay? Sabi ni Tomas, matagal na naming nakikita yan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, dadaan lang dyan, diretsyo, tapos mawawala. Akala dati batang paslit lang na naliligaw, pero hindi namin nakakausap. Parang wala sa sarili. Kinabahan si Mang Erning pero hindi niya ito tinigilan. Gabi-gabi, tinatapatan niya ng tingin ang bata. Parehong oras. Parehong daan. Palaging basa ang damit. At palaging walang reaksyon. Hanggang sa dumating ang gabi ng July 15. Malakas ang ulan, pero nandoon pa rin si Mang Erning sa kanto, nagkukubli sa lumang payong. At ayun na nga, dumaan muli ang bata. Basa pa rin. Wala pa ring inik. Pero kakaiba ang gabing yon. Biglang nagsalita si Mang Erning, "Hoy iho, saan ka galing? Gusto mo ng payong?" Tumingin ang bata. Walang emosyon. Basa ang buhok at tila nanginginig sa lamig. Uwi lang ako, sagot ng bata, sabay turo sa lumang bahay sa dulo ng kalye. Napakunot noo si Mang Erning. Alam niyang ang bahay na yon ay iniwan na mula pa noong year 2012. Pinabayaan matapos masunog ang kalahati nito. Walang tao. Walang ilaw. Wala kahit anong galaw. Iho, sinong kasama mo sa bahay? Nakangiti lang ang bata pero walang sagot. Tumalikod at tumuloy sa madilim na kalye. Sinundan sana ni Mang Erning pero pagdating sa gilid ng post, nawala ng ilaw, bigla na lang nawala ang bata. Pawis na malamig ang bumalot kay Mang Erning kahit malamig ang gabi. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Kinaumagahan, nagtanong siya sa mga matatanda sa barangay. Doon niya nalaman ang kwento ng batang nalunod sa ilog malapit sa palayan, 8 taon na ang nakakaraan. Pangalan niya, Junie. 7 taong gulang. Ang kwento, pauwi na raw si Junie nang malunod sa baha. Hindi na raw natagpuan ang katawan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing umuwi pa rin daw si Junie tuwing tag-ulan. At doon nagsimula ang pagtuklas ni Mang Erning sa isang misteryong bumabagabag hindi lang sa kanya, kundi sa buong barangay. Kung nakakaramdam ka ng kilabot o may naalala kang kahalintulad na kwento sa inyong lugar, i-comment mo lang sa ibaba. At kung gusto mo pang makarinig ng mga kababalaghan at kwentong bayan na katulad nito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala.
At i-click ang bell icon para updated ka sa susunod nating kwento. Marami pa tayong pagsasaluhan, mga kwento ng hiwaga, paniniwala, at alamat ng ating lahi. Mula noong gabing iyon, hindi na mapakali si Mang Erning. Sa bawat pagtawid ng bata, hindi na ito basta kababalaghan para sa kanya. Isa na itong misyon. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Junie, at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matahimik. Kinausap niya si Aling Berta, isang matandang albularyo na dating naninirahan malapit sa ilog kung saan daw nalunod si Junie. Aling Berta, totoo po bang may batang nalunod dati sa may palayan? Tanong ni Mang Erning. Junie ang pangalan niya. Mabait na bata, masayahin pero sobrang mahiyain. Isang gabi, bumaha bigla. Pauwi na siya noon mula sa tindahan, pero hindi niya alam na malalim na ang tubig sa may tawiran. Natangay siya. Hanggang ngayon, hindi na nakita ang katawan niya. Kaya naniniwala kaming hindi siya tuluyang nakatawid. Napayuko si Mang Erning. May sinasabi ang puso niya na ang batang laging basa ay si Junie nga. Pero ang tanong, bakit siya bumabalik? Ayon kay Aling Berta, may mga kaluluwang hindi makatawid sa kabila dahil may matinding hangarin o hinanakit. Minsan, dahil hindi sila natagpuan. Minsan, dahil may iniwang pangako. Nagdesisyon si Mang Erning na bisitahin ang lumang bahay na tinuro ni Junie. Dati raw itong simpleng tirahan ng pamilyang magsasaka. May isang palayan sa likod at isang malaking puno ng mangga sa gilid. Ngunit mula nang mamatay ang ama ni Junie dahil sa sakit, tuluyan na itong iniwan ng ina na lumuwas sa Maynila. Ang bahay pinabayaan. Ang alaala ng batang si Junie naiwan. Pagdating sa lugar, agad niyang naramdaman ang lamig sa paligid. Hindi ito dulot ng hangin, kundi ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang paligid, parang pinapanood siya ng mga aninong hindi niya makita. Pumasok siya sa bakuran. Ang damo, halos lampas tuhod na. May ilang bahagi ng bahay na gumuho na rin. Ngunit ang nakatawag sa kanya ng pansin ay ang isang maliit na laruang truck sa tapat ng pinto. Basang-basa ito kahit walang ulan. At sa tabi nito, may bakas ng maliit na paa, basa rin, parang bagong apak lang. Napaatras si Mang Erning. Pero sa halip na umalis, tumayo siya at pumikit. Junie, kung nandito ka, gusto ka lang naming tulungan. Uwi ka raw, di ba? Pero baka may gusto ka munang sabihin. Walang sumagot. Pero may bahagyang ihip ng hangin, parang bumulong. Tapos, unti-unting nagsimulang umulan. Ambon lang. Pero kasabay noon, may narinig siyang boses, mahina, tila galing sa isang batang lalaki. Hindi ko sila nakita nung hinahanap nila ako. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang makita si nanay. Muling bumukas ang pinto ng bahay. Bagamat wala namang hangin, dahan-dahang bumukas ito na parang may nag-anyaya sa kanya na pumasok. At sa loob, nakita niya ang lumang larawan sa dingding. Si Junie may hawak na lobo, nakangiti. At sa tabi niya, isang babaeng umiiyak, ang kanyang ina. Dito napagtanto ni Mang Erning ang matinding dahilan kung bakit hindi matahimik ang bata. Gusto lang niyang makauwi. Gusto niyang makita muli ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung may naghahanap pa sa kanya. Sa puso ng bata, may pag-asang baka, kahit matagal na siyang wala, may babalikan pa rin siyang tahanan. Hindi na mapigilan ni Mang Erning ang emosyon. Para siyang naipit sa dalawang mundo, ang totoo, at ang di nakikitang mundo ng mga kaluluwang ligaw. Sa kanyang pagbabalik sa kanto kinagabihan, kasama niya ang isang kandila, ilang laruan, at dasal. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya sumigaw. Tahimik niyang isinindi ang kandila sa gilid ng kalsada kung saan madalas dumaan si Junie. Pagdaan ng 3:00, muling lumitaw ang bata. Basa. Tahimik. Ngunit ngayon huminto ito. Tumingin kay Mang Erning at mumiti. At sa unang pagkakataon, kumaway siya. At sa likod niya, may anyong babae na tila hinihintay siya mula sa malayo. Biglang lumakas ang hangin, at sa isang iglap, parehong nawala ang anyo ng bata at ng babae. Iniwan ni Mang Erning ang kandila na patuloy pa ring nagliliyab sa kabila ng ulan. Makalipas ang gabing nakita ni Mang Erning ang pagngiti ni Junie, at ang misteryosong anyo ng isang babaeng tila naghihintay sa kanya, naging tahimik ang mga sumunod na araw. Para bang may nabago sa simoy ng hangin sa kanto. Wala na ang biglang lamig tuwing madaling araw. Wala na ang biglang ihip ng hangin kahit walang ulan. Pero higit sa lahat, wala na rin ang batang basang dumaraan sa 3:00.
Sa unang tingin, inakala ng mga tambay sa kanto na simpleng kwento lang iyon ng isang tambay na sumobra sa alak. Pero hindi si Mang Erning. Buong loob niya na totoo ang kanyang nasaksihan, at sa puso niya, may panibagong layunin na siyang dala, ang ikwento ang nangyari, hindi para magpasikat, kundi para magmulat. Isang linggo matapos ang huling pagpapakita ni Junie, nagsimulang dumami ang mga kwentong pumapalibot sa kanto. May isang ale na naglalakad pa uwi mula sa lamay sa kabilang barangay. 2:30 ng madaling araw, habang nilalakad niya ang madilim na kalsada, may nakita raw siyang batang lalaki na tila sinusundan siya mula sa malayo. Hindi ito nagsalita pero nakangiti lang. Hindi raw ito nakakatakot. Sa halip parang nagpaparamdam lang ng pasasalamat. Meron ding isang batang babae na anak ni Aling Norma, ang may-ari ng tindahan sa kanto. Isang araw, nagkwento ito sa ina niya na may nakilala raw siyang bagong kaibigan. Basa raw ito palagi pero mabait. Nakikipaglaro raw sa kanya kapag siya ay mag-isa sa likod ng tindahan. Nang ipakita ng bata ang iginuhit niyang larawan ng kaibigan, pareho ang ayos, pareho ang suot, at pareho ang mukha ng batang si Junie na nakita ni Mang Erning sa lumang retrato sa loob ng abandonadong bahay. Sa halip na matakot, naging usap-usapan na ang kwento ni Junie sa buong barangay. Ngunit kakaiba ito sa karaniwang multo na iniiwasan. Sa halip na takbuhan, si Junie ay naging simbolo ng isang bagay na mas malalim, ang pagnanais ng kaluluwa na maramdaman ang pag-ibig, ang pagtanggap, at ang katarungan kahit hindi na siya bahagi ng mundong ibabaw. Dito na rin nagsimulang alamin ng mga residente ang kasaysayan ng kanilang barangay. Isa sa mga pinakamatandang lola sa lugar, si Lola Simeona, ang nagkwento ng mas masalimuot na detalye. Alam nyo, hindi lang si Junie ang nalunod sa ilog noon. Ayon sa matanda, may nauna pang bata na halos kasing edad niya. Ngunit dahil hindi siya kilala sa lugar, bagong salta raw ang pamilya nila, hindi ito naging bahagi ng alamat ng barangay. Dahil dito, nagsimula silang magtanong, ilan pa kaya ang kaluluwang hindi matahimik dahil hindi man lang sila naalala. Muling bumalik si Mang Erning sa lumang bahay, dala ang ilang kandila at puting bulaklak. Hindi na lamang para kay Junie, kundi para sa lahat ng mga batang maaaring nawawala sa alaala ng lugar. Isinama niya rin ang ilang kabataan ng barangay, mga dating tambay, ngayon ay nakikinig na sa kanya. Nasa harap sila ng bahay nang biglang lumamig muli ang paligid. Pero hindi ito katulad ng dati. Ito ay isang malamig na parang yakap. Isang pakiramdam ng presensya ng pasasalamat. At sa kisap mata, may bahagyang pagbagsak ng ulan. Mahina, banayad. Wari basbas. Tumingala si Mang Erning at sa unang pagkakataon, napangiti rin siya. Junie, salamat sa pagbabalik, bulong niya sa hangin. Mula noon, ang kanto ay hindi na lang tambayan ng mga inip o lasing. Naging lugar na ito ng mga kwento, alaala, at panalangin. Tuwing gabi, may kandilang nakasindi sa gilid ng daan. Hindi para takutin, kundi bilang alaala sa batang minsang palaging basa, ngunit ngayon ay tuluyan ng nakauwi. May mga gabi pa ring may nagsasabing may bata silang nakikitang nakatayo sa dulo ng kalsada. Pero ngayon, hindi na ito kinatatakutan. Sa halip, binabati pa nga. Magandang gabi, Junie. At sa hangin, maririnig mo ang tila halakhak ng batang minsang nawawala, pero ngayon ay natagpuan na. Pero hindi lahat ay naniniwala. May ilan pa ring nagsasabi na baka gawa-gawa lang ang kwento. Na baka dala lang ito ng pagkalasing ng mga tambay, o guni-guni sa kalagitnaan ng ulan at antok. Pero para sa mga nakakita, nakaramdam, at tumanggap, hindi ito katang-isip. Isa itong paalala. Si Mang Erning, mula noon, hindi na lang basta tambay sa kanto. Siya na ngayon ang kwentista ng barangay. Tuwing gabi, sa harap ng tindahan ni Aling Norma, nagkukwento siya sa mga bata tungkol kay Junie. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Ginagawa na itong aral. May isa siyang linya na palaging sinasabi, at sa tuwing naririnig ito ng mga bata, napapatahimik sila. Hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, ang kaluluwa ay hindi naghahanap ng ganti, kundi ng gabay. At doon na nga unti-unting nagbago ang kultura ng barangay. Ang dating lugar ng takutan, naging lugar ng paggunita. Isang araw, nagsimulang magtayo ng maliit na altar ang mga kabataan sa tabi ng lumang waiting shed. May laruan doon. Kandila. Puting bulaklak. At sa isang sulok, isang maliit na papel na may sulat kamay. Para kay Junie. Salamat sa pag-uwi.
Ang sari-sari store ni Aling Norma, na dati pinapatay ang ilaw pagsapit ng 2:00, ngayon ay nag-iwan na ng ilaw sa labas bilang paggalang. Maging ang mga driver ng tricycle, kapag 3:00 na ng madaling araw, dahan-dahan ang pasada kapag dumaraan sa kanto, parang naghihintay kung may batang tatawid. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, alam nilang baka hindi na muling magpakita si Junie. Hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil natagpuan na niya ang kanyang tahanan, kahit pa saan yun ng dasal, alaala, at paniniwala. At si Mang Erning, habang nakaupo sa harap ng waiting shed, pinagmamasdan ang ulan habang tinutunaw nito ang alikabok sa kalsada, ay napapangiti na lang. Ang dati niyang gabi ng inip ay gabi na ngayon ng pagninilay. Sa sarili niya, may isang tanong siyang iniikot-ikot sa isipan. Paano kung hindi ko siya kinausap nung una ko siyang nakita? Paano kung tinakasan ko lang siya gaya ng iba? At ang sagot niya, wala sanang kapayapaan, para sa kanya, para kay Junie, at para sa buong barangay. Ang kwento ni Junie, ng batang palaging basa tuwing 3:00 ng madaling araw, ay hindi lamang isang kwento ng multo. Isa itong refleksyon ng mas malalim na bahagi ng ating pagkatao, bilang mga Pilipino, ang ating paniniwala sa mga ligaw na kaluluwa, at ang pagrespeto sa mga espiritong hindi pa matahimik. Bilang isang kultura, likas sa ating mga Pilipino ang paniniwala na ang kamatayan ay hindi wakas. Na mayroong mga kaluluwang nananatili, hindi dahil sa pananakot, kundi dahil sa matinding damdaming naiwan, takot, pangarap, pag-ibig, o paghihintay. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga kwento ng multong dumadalaw sa hating gabi, mga batang umiiyak sa gilid ng bahay, o mga basang nilalang sa gitna ng ulan. Sa Ilocos, tinatawag nila itong ang ngisip na espiritu. Sa Visayas, tinatawag na kalag, at sa Mindanao, may mga tinatawag na kagasangan, espiritu ng mga nasawi sa tubig. Laging may isang tema, ang di matahimik na pag-uwi. Tulad ni Junie, marami sa kanila ay hindi na ibalik sa kanilang pamilya, hindi na bigyan ng tamang pamamaalam, o hindi na alala ng mga naiwan. Sa isang lipunang malapit sa pamilya, ang pagiging limot ay tila pangalawang pagkamatay. Kaya't mahalaga ang ginawang hakbang ni Mang Erning. Hindi niya inisip na nakakatakot si Junie. Sa halip, nakita niya ang isang batang nangangailangan ng kausap. Isang bata na tila naliligaw sa gitna ng ulan, umaasang may sasalo pa rin sa kanya kahit ilang taon na ang lumipas. At dito pumapasok ang kahalagahan ng pag-alala. Ang bawat kandila na sinisindihan natin sa undas, ang dasal na binibigkas tuwing gabi, ang puting bulaklak na inaalay sa mga puntod, lahat ng ito ay paraan natin para sabihin hindi ka namin kinalimutan. At sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, social media, at digital na mundo, nananatiling buhay ang mga kwento ng mga kaluluwang ligaw, hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan tayo ng mga bagay na minsan nating nakakalimutan. Ang halaga ng alaala, ng pagmamalasakit, at ng pagbibigay halaga sa bawat nilalang, buhay man o wala na. Minsan, ang mga multo ay hindi galing sa impyerno. Minsan, sila ay mga batang nabasa lang sa ulan at hindi nakauwi. Mga kwento ng kawalan, ngunit maaari nating gawing kwento ng pag-asa. Bawat barangay ay may sariling Junie. Bawat pamilya, maaaring may isang alaala na hindi pa rin matahimik. At minsan, ang tanging kailangan nila ay isang taong handang makinig, sumindi ng kandila, o bumigkas ng panalangin. Hindi lahat ng kwento ng multo ay dapat katakutan. May mga multo na itinuturo sa atin kung paano muling maging tao. At sa kanto ng barangay ni Mang Erning, sa tuwing umuulan, may mga batang naglalaro pa rin. At kapag may bata kang nakitang nakaupo sa waiting shed, basang-basa pero nakangiti, huwag kang matakot. Baka isa siya sa mga nagbabantay. O baka si Junie, dumalaw lang muli. Ngunit isa lang ang malinaw, kung marunong tayong makinig, marunong din silang magpaalam. Sa pagtatapos ng ating kwento, mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pakikinig sa mga kwento ng ating mga ninuno at barangay. Sa simpleng panalangin, sa maliit na kandila, o kahit sa pag-alala, nakakatulong tayong bigyang kapayapaan ang mga kaluluwang matagal nang naghahanap ng tahanan. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang ating channel Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Malay mo, may kwento rin sila tungkol sa mga batang basa sa ulan, mga tambay sa kanto, at mga multong gustong makauwi. Ako si Ka Elias. At tandaan, sa bawat ihip ng hangin sa gabi, sa bawat patak ng ulan, baka may mensaheng gusto lang iparating. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi at ingat sa pag-uwi.